bayan, naratipikahan na nga po ang Bangsamoro Organic Law o BOL sa naging resulta na rin po ng plebisitong isinagawa dyan po sa Mindanao. Ito na nga po kaya ang talagang hudyat ng solido at tuloy-tuloy na kapayapaan sa Mindanao. Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po natin si Commissioner Abduladi Daguet, ang Commissioner for Religious Sector ng National Commission on Muslim Filipinos. Good morning and welcome to Bagong Pilipino. Alright, Commissioner Daguet, bilang isa pong Commissioner for the Religious Sector, gaano po kahalaga sa inyo itong pagkakaratipika ng BOL o Bangsamoro Organic Law? Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalaga ang pagkaratipika ng Bangsamoro Organic Law para sa aming mga taga Mindanao o para sa atin lahat sa Pilipinas. Dahil nakikita namin na ito na yung magiging hudyat ng kapayapaan sa Mindanao, tunay na kapayapaan. Dahil nagkaroon tayo ng mga peace negotiations before, pero hindi ganito ka-inclusive sa naganap na ito sa Bangsamoro Organic Law, na lahat ng sektor ay involved diyan sa batas na yan. Mahalaga ito para sa aming mga Muslim dahil na-expand yung scope ng Sharia law. Although maraming nasabi nila hindi naman puli Sharia kasi under pa rin ng Constitution. Siyempre, under tayo ng Philippine government. Pero at least sa mga Muslim, ma-implement nila yung kanilang batas na matagal na nilang inaasam-asam na magkaroon sila noon. Pangalawa, nandiyan yung batas natin sa halal na isang importante sa isang Muslim. Yung bagay na halal sa pagkain, kailangan ang Muslim ay kakain ng halal. Dahil pag nakakain siya ng hindi halal, hindi tinatanggap ng Allah ang kanyang mga ginagawa, kanyang mga samba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan yung Islamic finance, Islamic banking and finance, na mahalaga rin sa isang buhay ng isang Muslim para maiwasan yung usury. Yung usury, yung pagpapatubo ng sobra, yung tubo na masama sa aming mga Muslim. So yun yung isa sa mga kahalagaan. Maliban pa doon yung sa peace and order situation sa Mindanao, siguro ito na ang magiging hudyat nga, gaya na sinabi ko, dahil yung malaking nakikipaka sa gobyerno para sa self-determination ng mga Moro ay magsasali na sila sa gobyerno ngayon at lahat ng kanilang mga armas ay i-decommission na para hindi na nila magamit o wala nang makagamit pa para sa hindi kanais-nais na mga gawain labag sa o laban sa gobyerno ng Pilipinas. Okay. Sa mga sinabi nyo, Commissioner Daguet, talagang I sense the optimism na magiging malaki ang benepisyo nitong pagkakaratipika ng Bangsamoro Organic Law dyan po sa ating mga kababayan sa Mindanao. But yung pong naging resulta ng plebisito, kasi there are some parts ng ARMM for particularly ito pong sulu na kung saan ay nanalo po doon yung no versus the yes. Tingin niyo po ba, although collectively, yes po ang nanalo, but there are parts na parang ayaw nila nung maratapikahan yung BOL. Do you think this will be a challenge para talagang ma-implementa itong Bangsamoro Organic Law? What do you think, Commissioner Daguet? Doon naman sa pagkaratipika, natural na yan sa lahat ng bagay na merong gusto, merong aayaw. Ang tinitingnan ng kung sinong mas nanaig. Kung titingnan natin ng kabuuan ng lahat ng bumutong ng yes, mas maraming maraming higit ang bumuto ng yes. So, ibig sabihin, kukunti lang yung bumuto ng no. Okay. So, hindi mo kaya na lahat naman ay mag-yes. At sa kapag yes lahat ay may sasabihin na naman ng mga baka sa kabuuan ng Pilipinas magsalita na hindi, gawa-gawa lang yan. O di kaya may nandaya yan dahil bakit lahat na yes na. So, parang imposible yun na magkaroon ng yes ng lahat. So, hindi masama, sa tingin ko, hindi masama yung may nag-no. Dahil, at least, malalaman natin na meron pa rin, kumbaga meron pa rin mga tao na maaring gusto rin nila yung batas, pero nag-no lang sila dahil hindi gaano nila naintindihan. Okay. Ano po naman po ang magiging papel po ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF
gampanin niyo po under the Bangsamoro Organic Law, Commissioner? Under the Bangsamoro Organic Law, hindi kami directly affected sa National Commission of Muslim Filipinos dahil kami, national yung scope namin, ang aming kinikater na mga Muslim, yung mga Muslim na outside di Bangsamoro territory, outside the ALM territory dati, pero ngayon tatawagin na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, lahat ng mga Muslim na outside that region ay yun yung aming kinakater. Okay. Siguro magkakaroon ng mga pag-uusap yung aming opisina at saka yung Bangsamoro, mga namumuno doon sa Bangsamoro government para pag-usapan kung paano magkikipagtulungan ang aming opisina as a sa national level doon sa kanila na sa regional level. Okay, kasi nga parang meron na silang own government doon, but kayo, national ang scope ninyo, so you are catering outside the BARM. At this point, may mga naisip na po ba kayo what could be the possible partnerships or what could be your recommendation para maging maganda po yung relasyon ng mga outside BARM and those who are in BARM, sir? Ano yun nga, kahit naman mayroon silang sariling government or under pa rin naman sila ng Philippine government. So under pa rin sila ng national. So mga nakikita namin ngayon dahil nasa batas din nasa Bangsamoro Organic Law na lahat ng Bangsamoro outside the territory ng Bangsamoro government ay pwedeng tulungan sila ng Bangsamoro government. Okay. So nakikita namin na siguro malaking role ng NCMF doon para alamin kung saan ng mga area na marami mga muros para ipaabot ng Bangsamoro government ang tulong sa kanila doon sa mga tao na yon na naninirahan na ngayon, dati rin silang taga doon pero dahil sa mga nangyaring kaguluhan noon ay like, mag-migrate sila gaya sa Metro Manila. Marami mga muro dito na native na taga Maguindanao, native na taga Hulo, native na taga Lanao, pero nakapunta dito dahil dito nila nakikita yung kanilang kabuhayan. So, yun nung aalamin namin, yun yung i-identify ng NCMF ngayon kung saan yung mga muro na yun para mapadali yung pag-abot ng tulong, kung anumang tulong na pwedeng itulong sa kanila ng Bangsamoro government. Okay, one last question, Commissioner Daguit. Nakakalungkot na after na naretipikahan itong BOL, may ilang mga pagsabog dyan sa Mindanao, doon sa Sulu, doon sa Zamboanga, and nagpupush tayo ng development for peace at may mga ilan na naghahasik ng ganitong terrorist attack. Tingin niyo po ba ay makakaapekto itong mga ganitong pangyayari sa isasagawang second BOL plebiscite, Commissioner Daguit? Sa tingin ko hindi naman. Hindi naman ganun kalaki ang epekto nun. Dahil alam naman ng lahat ng mga Muslim at saka mga non-Muslims na ang mga kaganapan na yan, although nangyari yon sa isang simbahan at nangyari sa isang mosque, yung sa Zamboanga City, pero yan ay hindi kagagawan ng anumang relihiyon. Okay. Walang relihiyon na magnanais ng maghasik ng lagim sa mga inosenteng tao. Baka Kristiyano ka man o maka-Muslim ka, pari-pariho ang mga relihiyon na ayaw ng kaguluhan. So, nakikita ko wala namang gaanong epekto na hindi namang gaano makaka-epekto yan doon sa natitira pang gagawin natin plebisito sa February 6 doon sa mga areas na outside the core territory of the ARM dati, yung sa North Cotabato, sa barangays at saka yung sa municipalities in Lanao del Norte. Okay. Marami pong salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Mabuhay po kayo, Commissioner Abdulladie Daguit, ang Commissioner for Religious Sector ng National Commission on Muslim Filipinos. Maraming salamat din at maraming salamat din sa pagbibigay ng panahon na maipahayag namin yung aming pananaw doon sa kakaratipika lang na Bangsamoro Organic Law. Maraming salamat sa ating mga tagapanood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Commissioner.